or out of the body, I do not know. God knows. And I know that this man was caught up into paradise. Whether in the body or out of the body, I do not know. God knows. And he heard things that cannot be told, which man may not utter. On behalf of this man, I will boast, but on my own behalf, I will not boast, except of my weaknesses. Though if I should wish to boast, I would not be a fool, for I would be speaking the truth. But I refrain from it, so that no one may think more of me than he sees in me or hears from me. So to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. But he said to me, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong." Praise the Lord for the reading of the scripture. And good morning to each and every one of us here again. And this time, we will gladly sing a song of praise that is a powerful reminder that God's promises will never fail. Let us please remain standing and let us lift our voices in gratitude as we sing, "Great is thy faithfulness." Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature, manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I
sing. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin, peace that endureth. Thine own dear presence here, cheer to God. Send forth today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Tayo po'y manalangin. Our Heavenly Father, thank you as we gather here today. Thank you for this beautiful Sunday, Lord. Kami po'y nanalangin, Panginoon, na tuloy-tuloy sana kaming magsilbi sa inyo. Bless this church na sana ito'y lumago. And we pray na tuloy-tuloy kami, Lord, sa mga gawain namin araw-araw. We also pray for the speaker, Lord, na tuloy-tuloy sana naming maintindihan kung ano ba talaga ang purpose mo, Lord, na bakit kami nandito. And we pray na sana maintindihan namin ang iyong mga banal na salita. Itong lahat ay aming pinapanalangin pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari po muna tayong umupo. And this time po, let us give this moment for our brethren in the Lord to share their testimonies of praise. And let us begin with Teacher Ira Locanes po. Magandang umaga po sa ating lahat. Hello. Ayan. I praise and thank the Lord for all the things that He has done in our lives, especially in the past week, that the Lord has taken my papa already in heaven. And pasalamat ako sa Panginoon dahil throughout my papa's life, the Lord has been faithful sa buhay namin, ng aming buong pamilya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa faith na binigay niya sa pamilya namin. At dahil kung hindi kami nakakilala sa Panginoon, siguro hindi ganito yung taking namin about sa passing away ng aking papa. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sa comfort ng Holy Spirit that has really been helpful sa amin sa time na ito ng aming buhay. Dahil
Although may mga comfort naman from family, from friends, no. But when you pray to the Lord na parang mas magaan siya dalahin. I remember yung time na nadala si Papa sa hospital, I was praying na, Lord, kung makakahingi ako ng favor sa'yo, wag mo na sana. But your will, not mine. So, ang prayer ko pa ay pagalingin mo si Papa. So, the Lord answered my prayer through complete healing talaga. So, then, nagpasalamat ako sa Panginoon sa mga brethren in the Lord na who has been with us ever from the day my Papa died until ngayon na nagiging support system namin. Having this challenge in our lives really showed me yung grace ng Panginoon na ito yung parang pinakita sa akin ng Panginoon na yung sovereignty niya na if it's appointed, it's appointed to happen. But ang promise niya, ang promise niya, dahil tayo ay elected ng Panginoon, we will go home in heaven. So, I really believe that my Papa now is rejoicing in the Lord's presence and mas mapalad siya kung nasaan siya kasi sa atin na nandito sa lupa. So, salamat sa buhay ng Papa ko. Nagpasalamat ako sa Panginoon sa buhay ng Papa ko at sa pagpapatuloy ko bilang Christian. Panghahawakan ko yung ang sabi sa akin ng Papa ko na wag akong lumayo sa ministry ng Panginoon. So, in all these things, I give back all the praises and thanksgiving to the Lord. Praise God for the testimony of praise. Indeed, God is faithful and He is good and His goodness never fails. And this time po, let us call another brethren po to have their testimony of praise. May I call on Brother Deacon po. Deacon Ira po para sa testimony of praise. So, bigla ako doon na. Isipin ko, sabihin ko pa. So, I praise God sa biyaya ng Panginoon na inabot ako. Nagpapasalamat ako sa kalakasan niya at pag-iingat niya sa akin. And even the blessing na patuloy niyang pinapakita sa akin sa bawat araw na dumaraan. Even though there are times na nag-fail, there are times na natatapa. But still God, I continue to uphold me sa lahat ng bagay. And papasalamat ako sa yang patuloy na na yaman ng kanyang biyaya. Na even though that na maraming pagsubok ang buhay na to, and even our church, ay nagpapasalamat ako dahil ang Panginoon patuloy ang rusting ng lahat ng bagay. Salamat din ako sa pinagkakalob niya na hanap buhay din, even though na is my, tawag ito? Last week na ng aking trabaho this Friday.
And by August 4 ay may bagong trabaho ng harapin. But I praise God for everything na patuloy na pinagkakalob niya, na patuloy niya sustain ang lahat ng bagay. And even though that, solo ngayon sa bahay, at sa biyaya ng Panginoon na ilang taon na nawala ang aking magulang, ay mas pinapakita ng Panginoon na masigit na makapangyarihan at mag-sustain ng lahat ng bagay ang Panginoon. So yun ang natutunan ko sa lahat ng buhay na to, sa lahat ng pagsubok na to, sa bawat panahon na nagbabago, sa bawat panahon na hindi natin malalaman kung anong susunod, ay still, ang mas nakikita ko na magiging maganda to sa oras ng Panginoon. So yun yung pinaghahawakan ko sa lahat ng bagay in even our church. Sa panahon ng pagluluksa, sa panahon ng kasiyahan o pabago-bagong panahon, mas nakikita ko yung kabutihan at yung plano ng Panginoon ay mas mananatili at matuwid ng kanyang desisyon sa lahat ng bagay. Kaya lahat ng ito'y binabalik kong papuri at salamat sa ating Panginoon. Okay. Thank you, Deacon Ira. No? And may the testimonies we heard inspire us to trust God more and continue to glorify Him in our lives. And this time po, brethren, let us sing again for the Lord. Let us all please stand and let us open our hearts in singing and worshiping God at its best. We are redeemed by our Lord Jesus Christ through His blood and nothing more. His sacrifice proves that we can conquer our burden of sins. So let us sing, there's power in our blood. Let's all sing, Father. Let us sing. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil our victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a blessing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus our King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power.
sing, brethren, "O taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him." Brethren, let's take heart in singing praises to him as we sing Psalm 34. Glorify
glorify you, God. Come and taste and see that the Lord is good. We'll give you everything. We'll give you everything. Lord Heavenly Father, praise you, we glorify you, God. Magnify you in the highest. Hallelujah, Panginoon, sa mga Panginoon. Ibigay namin ang puso at pagsamba, Panginoon. Habang inaawit namin ang mga kanta na ito, Panginoon, inaalala ka namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan, Panginoon. We glorify your name to the highest, Panginoon. Tanggapin niyo po nawa, Panginoon, ang aming handog na awit para sa inyo, Panginoon. Gabayin niyo po kami, Panginoon, sa aming pagpapatuloy ng aming gawain. At ito lamang po ang aming pinapanalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Marinig po tayo. Tayo po ay manalangin sa ating pag-ibigayan. Ama kong Diyos, nagpapasalamat po kami sa katapatan nyo at iyong biyaya na patuloy na umaapaw, Panginoon, sa bawat araw na dumaraan, Panginoon. Salamat sa iyong mga pinagkakaloob. Yan nawa, Panginoon, bilang mabuting tagapamahala ng iyong mga pinagkatiwala niyo po sa amin, ay maratan niyo po kami sumasamba sa inyo na binabalik ang aming ikapo, aming mga handog at ganoon din ang mga pinangako namin mga salapi sa inyo na patuloy niyong gagamitin ito, Panginoon, sa patuloy na pagpapalawig na iyong gawain at katatanyag na iyong gawain, Panginoon, sa lupang ito. Maraming salamat po at purihin ka sa iyong kabutihan, Panginoon. Ito lang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. break our hearts in two. Sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway goes dim and you just don't see him, remember you're never alone. God is still watching.
Tayo po ay manalangin. Ama kong Diyos, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, na sa mga bagay na nangyayari sa buhay na to at di namin maunawaan, Panginoon, ay manatili ang buhay ang aming pag-asa. Mayagana ng aming kaalaman at karunungan namin, Panginoon. Ba't dito, aabutin kami ng iyong biyaya para magkaroon kami ng kapayapaan sa mga bagay na nangyayari sa buhay na ito. Kaya dakila po kayo sa lahat ng ito. Tunay kang mabuting Diyos, mabuting Ama sa amin. Ang lahat ng ito ay nag-ugat sa iyong lalim ng iyong pag-ibig at iyong habag, Panginoon. Na sa mamagitan ng iyong kaisa-isang anak ay hindi niyo pinagkait. Bagkos ito'y binigay niyo sa amin, Panginoon. Para maranasan namin ang lahat ng mga bagay na hindi namin maaabot, Panginoon, dahil wala kami pag-asa at lubog kami sa kasalanan. At sa habag niyo at biyaya ay pinili niyo kami sa kaligtasan. Kaya salamat po sa lahat ng ito. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na patuloy na kumikilos at gagabay sa amin. Kaya ngayon, Panginoon, bilang kami ay member ng simbahan na ito, hanggat kayo ang ulo ng aming simbahan, ay patuloy kayo mag-sustain, hindi lang sa aming simbahan, but ganoon din sa bawat mga kapatiran ko, Panginoon. Na kayo ang Diyos na nagpasiwala na mabuti sa amin, ay tapat kayo na mag-sustain at hawak sa amin. Sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng pabago-bagong panahon ng buhay na ito, ay manatili kayong Diyos noon, ngayon at magpakailanman na hindi kayo magbabago. Dakila ang iyong katapatan, Panginoon, na patuloy niyo papatatagin at palakasin ang aking mga kapatiran at ganoon din ay patuloy naming inihiling sa inyo ang iyong paggabay at pangunguna, Panginoon, na sa gitna ng aming kaligtasan na pinagkaloob niyo sa amin, tulungan niyo po kami na mas piliin namin, Panginoon, na lumago kami, mas lalong lumalim ang pagmamahal namin sa inyo at relasyon namin sa inyo. Dahil ito ang iyong disenyo po, Lord, sa amin, Panginoon, kung bakit niyo kami niligtas, Panginoon. Patuloy niyo po kaming ingatan ang aming simbahan, Panginoon, sa bawat doktrina, Panginoon, na humakalat, Lord, na mali, Panginoon. Tulungan niyo kami na saliksikin na iyong salita, na handa namin to, Lord, na ipagtanggol, Panginoon, sa bawat maling katuruan, Panginoon, at sa mga magtatanong sa amin, Panginoon. Tulungan niyo rin po kami na ang bawat kapatiran ko, ang bawat isa sa amin dito, Panginoon, ay patuloy namin, Lord, na bigyan tuon, Panginoon, at gampanin ang tungkulin namin, Panginoon, na ibahagi ang iyong mabuting balita sa taong pinili niyo, Panginoon. Sa lahat ng tao, Panginoon, na alam ko, Lord, ay dapat namin gampanan tungkulin, Panginoon, na hindi lang, Lord, ay bahagi yung salita, pagkos ay maging disipulo niyo rin po, Panginoon. Pero din, Panginoon, niling din po namin sa inyo na patuloy yung kahilingan namin sa pagpapagaling, Panginoon, sa aking mga kapatiran na may makaramdaman ngayon. Sa gitna man ngayon, Panginoon, na hindi namin nakasama sila ngayon sa bahay-sambahan dahil may karamdaman po sila ngayon, iniling po namin sa iyong pagpapagaling at pagpapalakas, Panginoon, sa kanila. Especially ngayon na may karamdaman po ngayon si Sister Cecil, Panginoon. Kayo po ang bigay ng kagalingan sa kanya at ganoon din kay Prince David, Panginoon, na maging maayos sa kanyang mga check-up, Panginoon, sa PGH. At sa iyong biyaya, Panginoon, ay maging maayos ang mga therapy niya at provision sa mga pangailangan niya, Lord. Ganoon din kay Ate Cecil, Panginoon, na patuloy kayo magbigay ng complete recovery sa kanya at kalakasan sa kanya sa gitna ng mga bagay na hindi niya maunawaan, Panginoon. Bigyan siya ng katagan at kalakasan, Panginoon, sa tulong niyo banal na Espiritu. Ganoon din, Panginoon, nagpapasalamat din po kami kung paano yung sustain ang pamilyang Lucanias, Panginoon. Salamat, Panginoon, how you show our church, Lord, na mas palagaan namin ang pagmamahalan at pagkakaisa as we prioritize in our church our one another principle, Lord, na nakiramay kami at tinamayan namin ang kapatiran naming Lucanias family, Lord. Nagpapasalamat kami kung paano yung pinatatag at pinalakas ang pamilyang Lucanias, Panginoon, sa
pagkawala ni kay Loloy, Lord, at pag-uwi niya sa iyong kaharian, Panginoon. At patuloy kayo magbigay ng katatagan at kalakasan kay Ate Vanji, kay Ira, kay Ruth, kay Francis, Panginoon, at sa bawat pamilya ng Lucanias na nagluluksa pa rin, Panginoon. And I pray, Lord, for your strength for them and comfort for them na alam namin, Lord, ay magiging mabuti ang lahat, Panginoon, dahil kayo nagtakda nito. Kayo ay masang matuwid na Diyos. At alam namin ay lahat ay isa'y kabubuti po namin na nangyayari sa buhay na ito. Ganoon din, Panginoon, niling po namin sa inyo ang patuloy na kubisyon sa mga pangailangan namin sa aming bahay-sambahan. Nasa iyong biyaya, Panginoon, sa bagong proyekto po namin na sa iyong biyaya, makabitan na kami ng aircon, Panginoon, at sa panibagong aircon na pangailangan po namin, Lord, na 2 horsepower, Lord. We pray for your provision, we pray for your guidance, Panginoon. At nawa, Panginoon, tulungan niyo rin po ang aming simbahan sa tema ng buwan na ito, sa aming pagpapalalim ng relasyon namin sa inyo. Gabayan niyo po ang bawat mga gawang ginagamit niyo. Salamat sa buhay ng mga gawa niyo ginagamit. Na sila Brother Mark, Brother Hishem, Pastor Gary, at si Pastor OG, Panginoon. Na patuloy niyo bigyan sila ng kalakas at katatagan. At sa pagtutuloy at pag-aaral, Panginoon, gabayan niyo po sila. At patuloy na lumago ang aming simbahan at palagan namin ang pag-aaral ng iyong salita sa bawat binibukasan niyong oportunidad para sa aming simbahan, para mag-aral ng iyong salita, gamit ang mga gawang mga ginagamit niyo, Panginoon. Ganoon din, Panginoon, tulungan niyo rin po kami sa susunod na buwan, sa aming panibagong tema ngayon, sa pagpasok namin sa aming Mission Emphasis Month. We are praying for your guidance for us, your leading for us, Panginoon, para sa muling pagpapainit muli ng aming buhay Kristiyano na patuloy namin gawin pa rin ang tungkulin namin, Panginoon, na hihaga mabuting balita at gawing disipulo ang iyong mga lipi, Panginoon. Tulungan niyo po kami na sa buwan na ito na maging magpapala ang aming pag-aaral mula sa aming Sunday School, sa aming worship service, ganoon din sa mga ministering harapin namin, Lord, sa susunod na buwan, Panginoon. At ganoon din, pagpalaan niyo po ang gawain ngayon sa lugar ng Kabuko, ng Fairview, Lord, sa pangungulan nila Brother Dan at ni Pastor Gary. Sa gitna ng masamang panahon, Panginoon, kayo po mag-ingat sa kanila at pagpalaan ang kailang gawain, Panginoon. We are praying for your guidance, Panginoon, sa Kabuko Christian Fellowship, sa kailang nalalapit na 10 taon na kailang anibersaryo sa darating na September, Panginoon. Gabayan niyo po ang kailang paghahanda, ang kailang guest speaker, Panginoon, at pagpalaan niyo po, Panginoon, ang kailang 10 taon ng iyong katapatan sa gawain sa Kabuko Christian Fellowship. Ganoon din, pangunahan niyo rin po, Panginoon, si Pastor David de la Paz na nagiging partner namin ang GCF sa gawain, Panginoon, sa Kabuko at sa marami pang misyon na ipagkakatiwala, Panginoon, sa amin. We are praying din, Panginoon, para sa kailang ministry, Lord, sa araw na ito, ang pagsamba ng GCF, Panginoon, sa pangungunan ni Pastor David de la Paz. At ganoon din, Panginoon, we are praying for your guidance, Panginoon, para sa Christ Mission Center, sa kailang provision, Panginoon, para matapos ang kailang building project, Lord. At salamat, Panginoon, sa natapos na pagpapakabit ng kuryente, Panginoon. At patuloy kayong manguna sa mga pangailangan ng Christ Mission Center, Panginoon, para sa pagtuturo ng mga gawa niyo, Lord, na susunod, Panginoon, para maging pastol ng mga tupa niyo, Panginoon, ay pagkakatiwala niyo po sa ila. Pagpalaan niyo po mga estudyante, O Lord, na mag-aaral dito at patuloy kayo, Lord, na pagpala, Panginoon, sa mga na nagiging partner, Panginoon niyo, sa iyong gawain. At ganoon din, pinagkakatiwala rin ko po sa inyo ang bansang Pilipinas, Panginoon. Sa gitna man ngayon, Panginoon, ay sinasalanta kami ng bagyo ngayon. Kaya praying sa mga ibang lugar na may nakakaranas ng malakas na pag-ulan at malakas na hangin, Panginoon, kayo po mag-ingat sa mga kababayan ko, Panginoon. Sa pagtaas ng tubig, Panginoon, baha, Panginoon, we are praying, Lord, na ito'y humupa na, Panginoon, at kayo po magigay ng karunungan at gabay sa mga leaders, sa mga mayors, Panginoon, governors, na tumutugon sa mga pangailangan ng mga kababayan ko sa mga sinalanta ng bagyo, Panginoon. At patuloy kayo magbigay ng karunungan at gabay para sa aming Presidente, na si Presidente Bongbong Marcos sa kanyang pangunguna sa aming bansa at sa kanyang nalapit na SONA sa darating na July, Panginoon. Kayo magbigay sa kanya ng karunungan at gabay this July, Panginoon. Kayo magbigay sa kanya ng karunungan at gabay para sa nalapit kanyang SONA, Panginoon. At ganoon din sa bawat kababayan ko na walang hanap buhay.
kayo magbukas ng bagong oportunidad, Panginoon, sa mga kabayan ko naghahanap ng hanap buhay, Panginoon. At kayo rin pong bukas sa aming bansa na marami pang opportunity sa aming bansa na mag-invest sa aming bansa, Panginoon, para muling lumago aming ekonomiya ng aming bansa, Panginoon. Maraming salamat po at pinagkakatiwala ko po sa inyo ang bansang Pilipinas, ganoon din sa mga bagyong papasok sa aming bansa, Panginoon. O Lord, we entrusted everything to you, Lord, dahil Lord, kayo lang po ang mag-iingat at maggagabay sa bansa namin at ganoon din sa aming simbahan, Panginoon. Kaya lahat ng ito ay pinagkakatiwala po namin ito sa iyong makapangyarihang kamay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako po ay nananawagan sa mga kapatiran na narito ngayong umaga. Ang First Baptist Christian Fellowship ay nagpa-practice po ng open communion and not closed communion. So if you are a Christian, saved by the grace of God and went through water baptism already, you are invited to join us sa ating pag-alaala sa huling hapunan. But kung hindi pa po, mangyaring mag-observe lang muna sapagkat ang Biblia ay nagbigay ng babala or warning sa gaganap nito na hindi karapat-dapat ay maaari po kayong magkasakit and the worst, maaari niyo pong ikamatay, sabi ng Biblia. Kaya ako po ay nananawagan na pwede po, malaya po kayo makapag-observe but do not partake. Hilingin ko si Brother Rico to please pray for the bread and the cup. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na kami po ay makapag Lord's Table, Lord, sa linggong ito. Maraming salamat sa mga biyaya na binigay mo po sa amin, Panginoon, araw-araw. Kami po ay humingi na kami po ay patawarin mo sa aming mga kasalanan, Panginoon. We know, Lord, that without dying on the cross, hindi kami masisave sa mga kasalanan. Maraming salamat, Lord, na ikaw ay namatay at kami na save sa aming mga kasalanan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan na aming na commit dito sa mundong ito. Itong lahat, Lord, ay aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is a new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." For as often as you drink this cup and eat this bread, you proclaim, as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Let's all bow our heads, please. Heavenly Father, in the richness of your grace, we adore you and we worship you today. Thank you for all your sacrifices, Lord. Sa lupang katawan mo, Panginoon, that represents this bread today, lumuluwalhati kami, Panginoon, sapagkat tiniis mo ang lahat ng pait at ng sakit, lahat ng latay at sugat, Panginoon, upang patunayan na ikaw ay matuwid na Diyos at nagmamahal sa iyong mga anak. Salamat din sa saro na sisimbolo ng iyong banal na dugo. Ang iyong banal na dugo na tumigis, O Diyos, sapagkat kung walang pagtigis ay walang paglilinis ng kasalanan. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang sakripisyo. Salamat sa perpekto mong plano, Panginoon, upang kami ay mayahatid mo, Diyos, sa iyong kaharian. At kami ay patuloy na sasamba sa iyo, Lord, at magbibigay ng luwalhati. Maraming salamat sa kabutihang loob mo, Panginoon. Nawa patuloy naming pagyamanin ng biyayang ito sa buhay namin, Lord, ang kaligtasan na binigay niyo, O Diyos, sa pasimula pa lamang. Kaya hayaan niyo, Panginoon, na tao sa puso naming pasalamatan ka sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Hayaan mo, Panginoon, na maglingkod kami sa iyo ng may katapatan. Nananalangin kami, nagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus na aming manunubos. Amen and amen. Hello. At sa pagkakataon pong ito ay wala pang ating tagapagbigay ng ating special number. At tayo po idadako sa pagbibigay ng mensahe ng Panginoon. At tawagin ko po si Pastor Ogie para po sa ating message.
Good morning. Kamusta po kayong lahat? Good morning. Naririnig niyo ako? Maliwanag po ako dyan? Very good. In our theme for this month, deepening our relationship with God, napakahalaga na matutunan natin maging yung bahagi na pinakamasakit sa ating paglagong espiritual. At yan ang pag-embrace natin sa plano ng Panginoon. Kinakailangan natin maintindihan how to embrace pain because it is part of God's plan. Sabi ng isang author na nabasa ko, God's power is most clearly revealed in our pain and weaknesses. God's power is most clearly revealed in our pain and weaknesses. So that will be our theme in our preaching this morning. And this is entitled, The Power of Grace in Our Pains. Power of grace in our pains. When I am weak, then I am strong. This is a profound statement by Paul. Very confident na even the pain na binibigay sa kanya ng Panginoon ay pamamaraan ng Panginoon upang siya ay palakasin. Now, shall we all stand up please and open your Bible in the book of 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12 at basahin ko po ang verse 1. Sagot po kayo sa verse 2. Then we will read it all together, the last verse in verse 10. 2 Corinthians 12 verses 1 down to verse 10. It is doubtless not profitable for me to boast. I will come to visions and revelation of the Lord. And I know such a man, whether in the body or out of the body, I do not know. God knows how he was caught up into the paradise and heard inexpressible words, which is not lawful for a man to utter. For though I might desire to boast, I will not be a fool, for I will speak the truth, but I refrain lest anyone should think of me above what he sees me to be or hears from me. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. Therefore, all together now. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Heavenly Father, bless this hour for your glory as we ponder upon your word. Help me, Lord, as I deliver your message. And give us the spirit of humility in accepting your truth. May the Holy Spirit, God, bless us with so much wisdom. The illumination, Panginoon, that coming from the Holy Spirit, God, be upon us. Thank you, Lord, and speak into our hearts in Jesus' name. Amen and amen. Please sit down. Now, the goal of this message is to help believers embrace the spiritual purpose behind our suffering. Now, what will be your response when God is silent? What will be your response? Is silent.
are praying while standing before a mountain of trials, and with all the faith in your heart, commanding that all this suffering be moved out, but it doesn't. You're begging God. You're begging God not once, but 3 times for something to change. And heaven is silent. Di mo alam kung saan kukuha ng sagot. And what do you do when your prayers go unanswered? When healing doesn't come? When deliverance is delayed? When pain remains? This was Paul's experience in this chapter. The man who saw the third heaven, who raised the dead, who shook cities with the gospel, now find himself tormented by a thorn, an affliction he couldn't rebuke, he couldn't remove, or run from. At ang nakakashock, mga kapatid, the truth is, God gave it galing sa Panginoon. May nakausap akong kapatiran 2 nights ago. Kinamusta ko siya at na-share niya sa akin, Pastor, dumating na ako sa point ng buhay ko na halos di ko na makayanan, sunod-sunod yung binigay sa akin pagsubok. Tinanong ko na yung Panginoon, kinwestiyon ko na yung Panginoon, Lord, bakit sa akin? So, ang sinagot ko sa kanya, bakit ayaw mo nang sa iyo? Bakit gusto mo ba yan sa iba? Natutuwa ka ba kung sa iba yan nangyayari at hindi sa iyo? Alam mo ba na makakabuti yan sa iyo? And then, itong kapatiran na to na nahimik at nag-reflect na sa aming usapan. And then, she said, Pastor, after a while, sabi niya, dumating din ako sa time nung hindi ko na kaya, sa kanya pa rin ako tumakbo. Now, in the case of Paul, kung pagbabasihan ng buhay ni Apostol Pablo, ano pa ba ang kulang para sa kanya para tawaging matuwid? Subalit, hindi dahilan ng pagiging matuwid upang hindi ka na makaranas ng pagsubok. Si Job, diniklara ng Biblia na matuwid, na ang taong pinakamatuwid na nabuhay sa mundo, but still, hindi niya alam kung anong ginagawa ng Panginoon para sa kanya. Habang namumuhay siya ng matuwid, may isang transaksyon sa langit na nabubuo na inirekomenda siya ng Panginoon sa pagsubok. Kay Satanas. Na yung isang kondisyon lamang, huwag mong kukuhain ang kanyang buhay. Now, this is the time of Paul, and even more shocking, God said no to his deliverance. Hindi kita pagagalingin, Paul. Hindi ko aalisin yung mga tao na yan na nagbibigay ng pasakit sa iyo. Why? Because sometimes the greatest gift God can give you is not relief, but grace in the middle of the pain. Grace in the middle of the pain. So I would like to start with this beautiful lesson that says, God does not always change your circumstances, but He will always change you
through the circumstance. Now, this is an interrogative statement. Every believer must have a clear understanding about the purpose of pain in our lives, and keep this in your mind. Pain is not meant to destroy you, but to keep you from destroying yourself. So tonight, it is our privilege to study three powerful working of grace in our circumstances. Ang daming pinagdadaanan sa buhay. Hindi po yan matatapos hanggat si Kristo ang iyong Panginoon. Sabi ng prosperity gospel, once you are in Christ, wala na daw paghihirap, lahat magiging maayos, lahat magiging prosperous, but that is not true. That is not the nature of your calling. That is not the nature of our duty as a called priest and workers of the Lord Jesus Christ. Three powerful working of grace in our circumstances. Number one, I would like to encourage you to understand that pain must not be despised, for it is a gift that protects us. Pain must not be despised, for it is a gift that protects us. Now, hindi natin pag-aaralan lahat ng binasa natin sa kanina, but lilimitahan lang natin to from beginning in verse 7 down to verse 10. Now, I would like you to focus your eyes in verse 10, please. Verse 10. The Word of God says, to keep me from becoming conceited. Wow, very straightforward, ano? Napaka-honest ni Paul. There is also the sense of humility sa statement na ito. To keep me from becoming conceited because of these surpassingly great revelations, speaking of what he shared in dun sa previous verses, there was given me a thorn in the flesh. The Lord given him the thorn in the flesh. Now, we will focus dun po sa verb na given. Alam niyo po, maganda yung root word niya pag pinag-aralan natin, no? The word used is didomi, meaning to give. Now, this verb is in aorist passive indicative, and this is in the third person. Yung mga teachers dito, lalo na sa English, makaka-relate. No? Now, ano ibig sabihin nun? Pagka po yung verb ay nasa aorist tense, it refers to a completed action in the past. Okay? Now, pag siya ay nasa passive voice, no, ibig sabihin nun, he received the action. From the past, he received the action. Now, the mood, yung pagkakasulat dito, maganda kasi po yung language ng Greek kasi perfect language eh. Wala siyang double meaning, wala siyang second meaning. Palagi siyang eksakto. Okay? Now, yung mood, this is a statement of fact. This is not an opinion. Okay? This is not a possibility. Okay? Now, so mapapag-aralan po natin dito yung isang theology that says that this verb choice shows that the thorn was not accidentally or random. It was intentionally allowed or appointed. Though Satan may have been the messenger, sabi ni Paul, no? Or meron siyang mensahero para gamitin, para pasakitan si Paul, God, listen, God was the sovereign giver who permitted it for a redemptive purpose. Para iligtas si Paul sa hindi magandang magiging resulta sa kanya. Wow! It was given intentionally by God to preserve Paul. Kaya sabi ni Paul, to keep me from being conceited. Alam niyo po kasi sa laki ng revelation na pinakita ng Panginoon kay Paul, nakita niyo doon sa mga previous verses. Sabi niya, physically or spiritually, nakarating na ako sa third heaven, which is speak of the abode of God.
pwede niyang ipagmalaki yun. Pwede niyang gamitin yan sa mundong ibabaw para itaas yung kanyang pangalan. Paul, a man from heaven. Naalala ko tuloy yung isang movie ng isang bata. Napanood niyo na ba yun? Na nag-confess na nakarating na siya sa langit and he saw Jesus. Kita niyo, sumikat yung bata, naging pelikula, kumita ng milyon-milyon. But do you believe, talagang batang to nakarating na langit? At nakausap si Jesus Christ? This is something na anticipated na ng Panginoon dahil this will destroy the testimony, His image, His testimony. Kapag naging conceited si Paul, sisirain ito yung ministry niya. Dahil si Paul na ang i-hail ng tao, not the name of Jesus anymore, at hindi ito magiging mabuti para kay Apostol Pablo. So, ano ang naging kapalit nito? Kay Paul, imbis na fame, imbis na fortune, what? Pain. That is why even pain is something God can give. Listen, brethren in the Lord, when He wants to produce humility, God can give pain when He wants to produce dependency in His servant. Hindi sinabi ni Paul na yung thorn na nasa kanya ngayon was a punishment. He says, it was a gift. It was a gift given to him by God. God knew that after seeing such glorious revelation, pride could poison Paul's soul. So pain became a shield that guarded his humility. Kaya ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, masakit man yan, kapatid. Remember Paul, this is a theology na dapat mong maintindihan. Pain is sometimes a shield that will keep us from destroying yourself. Kaya, minsan isipin natin, think of pain like a warning light. Sino ba yung mga nagdadrive dito? Sino yung may mga kotse? Pain is like a warning light on your car dashboard. It doesn't feel good. Nakakairita. But it signals that something deeper is being protected. Sometimes pain is not destroying you. It's keeping you from destroying yourself. Kung naging mayabang si Apostol Pablo, sa tingin nyo, karapat-dapat pa siya maging apostol? Yung testimony ng kanyang iningatan na matagal na panahon, tingin ninyo magiging pagpapala sa marami? So this will lead us to this first principle na pag-aaralan natin. Pain is God's protection from pride and self-reliance. Pain can be God's protection from pride and self-reliance. Secondly, pain in unanswered prayers are still the best answer. Pain in unanswered prayer is still the best answer. Now go to next verses, verse 8 down to the first part of verse 9 na pinag-aaralan po natin. The verse says, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, my grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you. Now, pag-aralan uli natin po yung emphasis nitong word na grace. The word used here is the word charis. Meaning, in English, grace, favor, kindness, a gift freely given without merit, divine enablement or strength. Now, pag pinag-aralan po natin yung context ng 2 Corinthians chapter 12, particularly in verse 9, my grace is sufficient for you. Now, the use of the word charis here refers not just to saving grace, but to
sustaining grace. Okay? Did speak of God's sustaining grace, meaning this is the ongoing power and presence of God that enables the believers to endure suffering. Okay? Hindi siya nagbigay ng direktang kagalingan kay Paul physically or emotionally na pwedeng impute ng messenger ni Satan, but he sustained Paul by the power of his grace. No, consistent po itong grace na to. Yung presensya ng Panginoon mismo. Ang ganda ng emphasis ng charis dito eh. It is speak of the presence of God in Paul's life while facing the thorn in the flesh. Okay? So, this will lead us in a theology that Paul asked for the thorn to be removed. 3 times, sabi, Panginoon, tanggalin mo po ito. Siguro nahihirapan na talaga si Paul, but God offered not escape, but empowerment. He offered empowerment. Therefore, grace here is not just a past transaction. This is not referring to salvation, but a present provision. Strength in weaknesses. Power kapag hindi ka na maka-cope up. Power to endure. The very presence of God. That is why grace is not only the pardon that saves us, but the power that sustains us. It is the power that sustains us. Now, when was the last time you asked God, now, Lord, let me again experience the power of your grace. Lord, I'm weak. Lord, I am hurting. Lord, I cannot do it myself. Lord, hindi ako maka-move on. Lord, nahihirapan akong mag-adjust. Lord, please remove this. But sometimes, like to Paul, ang binibigay ng Panginoon is sustaining power. So God's answer to Paul was, I won't take away the thorn, but I will give you myself. Now, balik po tayo dun sa pinag-aaralan natin, verse 12. Ay, in chapter 12, I mean. Alam niyo ba kung gaano katagal na iniinda ni Paul? It is not for a month or for a year. Now, go to the verse. Okay, now, go back. I believe that is in verse 5. And I know such a man, whether in the body or out of the body, I do not know. God knows how he was caught up into paradise and heard inexpressible words, which is not lawful for a man to utter. Of such a one will boast. You of myself I will not boast, except my infirmities. For though I might desire to boast, I will not be a fool, for I will speak truth, but I refrain lest anyone should think of me above what he sees me to be or hears from me. And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelation, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I exalted above measure. Okay? Now how many years na iniinda niya na to? Go to verse 2. I know a man in Christ who 14 years ago, for 14 years, these have become consistent experience by Paul. Sabi nung iba, ito yung sakit physically. Pwede. Pero tandaan ninyo, may phrase nila nagsabi, I'm the messenger of Satan. This could be a man inside the church habang siya'y nagmi-ministry. Ito yung mga tao na mga namimit niya sa kanyang ministry.
na nagpapasakit sa kanya, imbis na maging inspirasyon niya, maging strength niya, humihila sa kanya pababa. Masakit para sa mga minister yon. Hindi po kami mga superhero, mga pastor lang po kami. May kahinaan din kami, napapagod din kami. Like Paul. But look at what, ano yung na-request ni Satan kay Jesus Christ sa Panginoon para kay Paul? Pasasakitan ko to, may messenger si Satan para sa kanya palagi. Whether in Corinth, in Philippi, kahit saan siya pumunta for 14 years. 14 years in the ministry. Nararanasan niyo to. And then, all of the sudden, yung nag-allow nito, ano sabi sa kanya, hindi ko yan aalisin. Pero ibibigay ko yung sarili ko sa iyo, Paul. Paano ka naman susuko pag ganito ang pangako ng Panginoon? And listen, ginagawa to ng Panginoon sa mga minister, gagawin din to ng Panginoon sa bawat believer. If you really had the desire to serve the Lord with all of your heart, loving Him with all of your strength and with all of your soul, He will give Himself to those who suffered for His sake. That's why He said, my grace. Look at the personal pronoun He used. My grace, me, myself, is sufficient for thee. Paul pleaded, Paul begged, but God didn't remove the thorn. Instead, He responded with something better than healing, and that is His grace. We often think love means God always say yes. But sometimes the greatest proof of His love is when He says no. Why? Because God sees the end from the beginning and knows what will shape you into His image, in His Christ-likeness. Ang mga magulang, lalo na yung mga nanay, o pati tatay, I should say, pati mga tatay, hindi naman kayo palaging nagsasabi ng yes sa inyong mga anak pag may hinihingi sila o may gusto silang gawin. Tama? Okay? Hindi niyo sila pinibigyan palagi ng candy pag gusto nilang candy. Because love sometimes say no for your long-term health. Ano sasabihin niyo, anak, hindi naman makakabuti sa iyo yung candy. Kaya hindi mo na lang ibibigay. Dahil sabi nga ng mga magulang, mas alam ng magulang ang makakabuti sa kanilang anak. Okay? The same with God. Maraming bagay hinihingiling tayo sa Panginoon na hindi niya binibigay dahil may mas maganda siyang ibibigay para sa atin. Nakita niya na ang simula at ang katapusan. Kaya alam niya kung paano ka imo-mold dun sa better version na pinlano niya para sa iyo. To become like the image of His Son. And this is the very important part of Christianity. That is why palaging hinihingi sa atin ng Panginoon is, please surrender to my Lordship. I know what I am doing. I am the sovereign God. I know everything. All things will work for our own good. And this will lead us to our second principle this morning that says, God's silence may be His loudest yes to your spiritual growth. God's silence may be His loudest yes to your spiritual growth. Now thirdly, and this will be the last, pain and weakness is the pathway to power. Pain and weaknesses
is the pathway to power. Contrary to our most responses, pag kasi nasasaktan tayo, ang tendency, palayo, hindi palapit sa Diyos. Okay? Hindi natin na-appreciate what is the purpose of all this suffering. What are the purposes of these pains? Now, please listen to this text, verse 9 and 10, please. Go to your Bibles, please. And this is a profound doctrine na itinuro ni Paul doon sa church. He says, "For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me." Sabi ni Paul, kung yung power ng Panginoon ay nararapat or perfect sa aking mga kahinaan, therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses. Hindi ko ikahihiyan, hindi ko i-despise yung weaknesses ko. Yung mga bagay na mahina ako, hindi. But sometimes, because of our pride, di natin makuha na ipakita na tayo nasasaktan, tayo nanghihina. Natural yan, mga kapatid. Huwag mong iwasan. Because you are just opening the opportunity para makita yung lakas ng Panginoon sa'yo that sustains you. And you can declare to God, "Lord, ang lakas ay sa iyo. Kaya hindi matatapos ang lakas ko. Bagamat ako'y nanghihina, ako'y magpapatuloy sapagkat ang lakas mo magsusustain sa akin." Kaya lang kasi minsan ang gusto nating ipakita, malakas tayo eh. Hindi yung lakas ng Panginoon. And we'd like to boast na I can accomplish things because I am good, I am strong. Yun yung ayaw ng Panginoon. Kaya sometimes, nag-i-inflict siya sa atin ng pain. Like sabi ni Paul, to keep us from being conceited. To keep us from depending in our own strength. Now, ito yung essence ng word na asthenia. Okay? Weak, ibig sabihin nun, this is from the word asthenes, meaning weak or without strength. Without strength, meaning physical frailty, moral or spiritual weakness, inability, lack of strength or capacity, powerlessness, helplessness. Now, paano ito ginamit dun sa verses 9 and 10? Verse 9, sabi niya, "Boast all the more gladly of my weaknesses." Verse 10, "I am content with weaknesses." Okay? "For when I am weak, then I am strong." 3 beses ginamit itong word na to sa 2 verses na to. No? That will lead us in a theology that says, asthenia doesn't mean sickness or physical limitation. It describes a deep, total human inability. Tandaan niyo, spiritual ang laban natin. Kaya, maraming pagkakataon na walang factor yung human inability. Yung human ability, I mean. Paul uses it to declare that in the absence of personal strength, Christ's power becomes fully manifest. So God's power does not supplement our strength. It replaces it when we admit our weaknesses. Take note of this line. When we admit our weaknesses. Paul wasn't merely tolerating weakness. He was rejoicing in it because it became the vessel for divine strength.
And this flips the worldly idea of strength upside down. Ayaw ng Panginoon nun eh. Kaya sa mga estudyante, ako'y nagagalak with your achievements. But do not flaunt on all your strength. Kaya naandyan ka ngayon. Tandaan mo, kapatid, sa oras na kailangan mo ang Panginoon, tumatawag ka sa Kanya, and He provides grace to sustain you. And sometimes, He will put you in a situation na makikita mo yung sarili mo na wala ka nang magagawa. And you will admit that to God. You will humbly say to God, Lord, Ikaw lang ang kailangan ko. At yun ang makikita ng tao, Panginoon. Hindi ako, Ikaw, O Diyos. Listen, Paul boasts in weaknesses. Why? Because when he is weak, God's power flows most freely. The Christian life is not about looking strong. It's about leaning on the strong one. Nakakita na po tayo ng yung broken pipe diyan sa ano na ba yung water system dito? May nilad pa ba? Kung minsan nakakakita tayo ng mga broken pipe na may mga leak ng tubig, It may be damaged, but it releases what's inside. Okay? Now, sometimes we must be broken. Sometimes we must be broken to let God's power flow through us. And this will lead us to our last principle this morning, principle number 3, that says, weakness is not a limitation. Weakness is not a limitation. It is an invitation for God's power to rest on you. So this is our takeaway lesson, mga kapatid. Embrace the pain to experience the grace. Embrace the pain, experience the grace. And let me ask you today, what is your thorn? What pain have you begged God to remove? What circumstance stayed longer than expected? My brethren in the Lord, listen carefully as I close this message tonight. This morning, I mean. Don't waste your pain. Lean into it. Learn from it. Let God shape you through it. You may not get the answer you wanted, but you will receive the grace you need. And in that grace, you'll discover the greatest truth of all, that when I am weak, then I am strong. So embrace the thorn. Not because it feels good, but because it leads you to all-sufficient Christ. So this is the challenge for all of us. Let us reflect on the message of God and surrender our pains. Are you listening? What's funny? Reflect on the message of God and surrender our pains. Let's ask God not just for relief, but for the grace and strength in the middle of it. Let this church be a place where brokenness is not hidden, but healed through grace. At patuloy nawang makita ng mga taong inilalapit sa atin ng Diyos sa ministry ng iglesyang ito, na ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa inyo sa oras ng mga kahinaan at pasakit.
At hindi ang lakas natin kung paano lampasan ito. Because the believers of this church are fully dependent in the power of God's grace. At patuloy niyo nawang pagyamanin ang katotohanan ng yaman ng biyaya araw-araw sa buhay natin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami that even sa oras na kami ay nakikibahagi sa kalungkutan ng buhay na ito, Lord, sa mga pagsubok na kung minsan hindi na namin maunawaan, salamat sapagkat kami ay mahina, Panginoon. And we pray, Lord, to give us the spirit of humility, Panginoon. Every time that attempt kami, Panginoon, to rely on our own strength and our power. But help us, Lord, to understand that pains and troubles of life is just an opportunity, Lord, to experience the flowing of your grace, that we may become strong in times of our weaknesses. And may the power of your grace shines through our lives, Lord, that people may see that indeed our God is a God of an amazing grace. Thank you for your message this morning, O God. Purihin ka, Ama, sa kabutihan niyo po sa amin at pagmamahal. Kami po'y nananalangin na nagpapasalamat. Pinupuri ang mayaman mong biyaya sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Praise God for the message of the Lord today. And may I request everyone to please stand and let us sing our closing song, May the Lord Find Us Faithful. Sing. God has not given us a spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with love the unfailing kind, oh, be not ashamed of His way. May the Lord find us faithful. May His word be your banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. Heavenly Father, we thank you, Lord, that you love us so much that you encourage us today, Lord, not to despise our pain, but treasure it, Lord, for your glory and for your honor. Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyo na sa paghihiwalay namin sa iyong iglesyang ito, Lord. At haharap muli kami sa pakikibaka sa buhay. Lord, I pray for my brethren, Lord, to please continue to help them, Lord, in their spiritual battle. And may the Holy Spirit, God, continue to give illumination from His holy word, Panginoon. So, please, Lord, encourage them, Lord, to continue to read the Bible upang ang gabay, Panginoon, na susubaybay sa kanila ay ang iyong katuwiran at ang iyong Espiritu, Panginoon, ay gagabay sa kapayapaan at sa karunungan, Panginoon. Lord, sama-sama po kaming humihiling sa iyo ngayon na tulungan niyo po kami to deepen more, Lord, our relationship with you, Lord. Our knowledge about you, Panginoon. Kaya sama-sama po kami na maghihiwa-hiwalay ngayon, Lord, pansamantala, na dala ang kasiyahan at kapayapaan sa puso, Lord, na ikaw na nagsimula na mabuting bagay sa amin ay magiging tapat na kukumpletihin ito hanggang sa huling panahon. O Diyos, inihahabilin ko po ang bawat siya sa pag-iingat mo
hanggang sa muli naming pagkikita. At ang pag-ibig ng Diyos at ang mayamang biyaya ni Jesucristo at ang patuloy na pakikiisa ng banal na Espiritu Santo ay sumainyo palagi ngayon, bukas at magpakailanman. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Diyan po nagwawakas ang ating gawain. Maaari na po tayo magbatihan sa isa't isa at sa Diyos ang luwalhati.